Dito guys, habang naglalakad ako, pinupulbos na pala nila yung isa kong kasama. Ang akala siguro ng mga to hindi ko nakita. Patago-tago pa yung preya nung sinibat ko, nakatulong pa ako sa pag-uwi niya. Tapos itong Atlas bumalik pa, tingin niya siguro meron siyang magagawa. Habang tumatakbo, sinisibat ko ng walang awa. Hindi ko naman na sana uulitin yun guys, kaso nga lang biglang nag-emoji ng dila. Ayun guys, oh, sa isip-isip ko parang inaasar ako nito ah. Kilala nyo naman ako guys, pikunin ako sa mga ganyan, kaya naisipan kong dire-diretso na tong botline upang sila ay abangan. Tignan nyo guys ha, gigil na gigil sa akin yung mga yan nung binutas ko tong pangalawang second tower nila. Ang pinagtataka ko lang, wala silang kadala-dala. Gustong gusto makabawi sa akin, eh hindi naman makalapit kahit nakatiting. Sa katunayan nga niyan, nagpatulong na naman siya kay Atlas. Ngunit hindi nila ako mahuli-huli sa sobra kong dulas. Eh di naulit na naman yung nangyari kanina, patakbo-takbo tong isa tapos dalawa silang mamamaya pa. Eh baka check yan, hindi nila makaya-kaya kahit na pinagtutulungan. Ultimo nga yung blue block nila, hindi ko pinalampas. Sa akin pinakuha ng mga kakampi ko para lalo daw akong lumakas. Subalit maya-maya nagulat ako, biglang napitas si Zaz. Hinanap ko agad kung sino yung gumawa nun, dumaan pa talaga sa harapan ko. Yari ka ngayon. Nadamay pa tuloy si Brody. Pagkasandal sa bato, hindi na muling nasilayan ang mundo. Tatapusin ko na sana. Eh ang kaso, pagkapasok ko sa pangatlong third tower nila, may shield pa pala. Kaya sabi ko kay Gatot, atras na, hindi pa yan kaya. Siguro kung hindi ko sinabihan to, talagang pipilitin niya. Nag-farm na muna ako dito. Ang galingan ng set ni Atlas eh. Nahuli niya pati ang aking anino. Ako pa yung gusto ninyong targetin ha. Ubus kayo ngayon isa-isa. Pinaghahabol ko talaga yung mga yan guys kahit nasa loob na ng tore. Akala nga ni Lunox makakatakas siya eh. Pag sibat ko parang sumabit sa alambre. Hanggat may nakikita akong kalaban, hindi ko tinatantanan. Pati ang isang to na wala nang saglitan. Ang problema nga lang guys, nasobrahan ako sa tapang. Kahit ba naman nasa loob ng base aking inasim. Kaya ayun, first time nila ako nabigyan dahil sa aking kaasiman. Nainis nga lang ako dito guys kasi nung na-wipe out nila, akala ko tatapusin na. Kasi isipin nyo ha, meron kaming san na kasama. Kapag nag-tower lock kasi yan, daig pa yung 5. Pero tingnan nyo yung ginawa nila. Imbis na mag-focus sa isang tower, naghiwa-hiwalay pa. Mabubuhay na yung mga kalaban o kanila pang pinagraluan. Hay naku, panigurado, ako na naman ang aasahan. Ang masaklap pa niyan, nasitan pa sila ng Atlas. Nagkaroon pa tuloy sila ng tsansa upang dumepensa. Mabuti na lang, mabubuhay na ako sa loob ng ilang segundo. Pagkabalik ko, nagpakalawa agad ako ng quitis upang maging panakot sa kanila. Kung tumama nga lang sana to guys, siguro makakasabid siya ko dito. Napakaswerte nila kasi sumablay pa. Kaya ang aking ginawa, niyaya ko na lang mag-lord ang aking mga kasama. Bali level 1 lang pala tong lord na to guys, kaya medyo malambot pa. Kita nyo, sinasaglit lang ng bida. Kung tutuusin nga, kayang-kaya ko na to kahit ako lang mag-isa. Pero syempre, patutulungin natin sila para magkaroon naman ng ambag, diba? Mahirap naman yung puro ako na lang yung gumagalaw. Tapos kapag nanalo, sasabihin ako'y kanilang binuhat daw. At ayun na nga guys, pinangunahan ko na yung pagpasok sa puntong ito. Ito ang naging dahilan kung bakit sila mapapasurrender at mapapasuko. Sa isang iglap lang kasi ang lahat ay nagbago. Wala akong itinira sa kanila kahit na isa. Imbes na mag-deftong si Hellcart, tumalon pa sa harapan ko. Para bang nangiliti lang, kapalit nun ay ang kanyang pagkapas lang. Hindi na nila naantay ang kanilang pagkatalo, napasurrender na lang dahil sa pagkabigo. Eh baka check yan, 11 minutes pa lang tapos na ang laban. Ganyan talaga ako guys kapag nakapokus, lahat ng mga kasabay ko sa RG talagang malalagunos. Sana marami na naman kayong napulot na aral for today's video. Salamat sa panonood, I love you!